Hi guys! Welcome to our vlog, and for today's video, samahan nyo kami sa aming Boracay adventure. So on this video, we will be sharing our personal tips and travel guides para chill lang ang bakasyon nyo. So tara, samahan nyo kami sa aming adventure and let's make an awesome memories. So bago tayo mag-start guys, please click like and subscribe to our channel. So guys, let's start our journey. So from Cavite, nagbiyahe kami papuntang Batangas Port and it took us almost 2 hours sa biyahe papuntang pier. And then, eksaktong 4 PM nang kami makadating sa Batangas Port. Since biglaan ng aming trip, naisipan naming magbarko na lang. Para maiba naman, first time din kasi na mag-ama ko na makaranas sumakay ng barko, kaya itinuring na rin namin itong isang special milestone at experience para sa kanila. Before our travel date, nag-book kami ng ticket via To Go Travel. Sobrang dali lang mag-book online, pwede kayong pumunta sa travel.togo.com.ph o i-download ang kanilang app sa App Store or Play Store. At para naman makapag-book, piliin lang ang origin at destination place. Travel date, ilagay kung one-way or round-trip ticket ang kailangan nyong i-avail. At para naman sa accommodation, marami kayong pwedeng pagpilian gaya ng super value class, tourist, cabin, or stateroom. After makapili ng accommodation, i-enter nyo naman ang inyong details sa form at siguraduhin tugma ang spelling at information sa inyong valid ID bago kayo mag-proceed sa payment. Para sa online payment, pwede kayo magbayad via credit or debit card, GCash, Maya, or other digital wallet. I-check nyo na lang yung mga options for the online payment. Pero kung gusto ninyo ng cash transaction, maaari naman kayong pumunta sa To Go retail outlets or sa authorized ticketing center na makikita sa mga SM Business Centers or Robinsons Department Store. Reminder lang mga ka-awesome, once makapagbayad na kayo, i-save at i-print ang e-ticket nyo para sa mas mabilis na proseso. For more details and guidelines on how to book a ticket via To Go Travel, gumawa kami ng separate video para dito, so just check out na lang on our next videos. Once makarating sa Batangas Port, pumunta sa To Go counter para sa check-in, ipakita ang ticket at valid ID para mabigyan kayo ng actual boarding pass. Dito na rin kayo magbabayad ng terminal fee sa halagang 30 pesos per passenger. And important reminder mga ka-awesome, dapat nakaboard na kayo at least 2 hours before departure para iwas stress. Because ang goal natin ay mag-relax, kaya dapat chill lang sa simula pa lang ng biyahe. Sakto lang ang dating namin sa boarding area, meron pa naman kaming naupuan. Kaya much better din na mag-boarding ng earlier as possible para hindi mahirapan makahanap ng mapapwestuhan sa boarding gate. Upon boarding, dumiretso kami sa aming stateroom. Kinuha namin ito para sa privacy at comfort. Napakalaking tulong nito lalo na't may kasama kaming bata. So getting this room is one of our good decision kasi makakatulog kami ng maayos for the entire journey at also secured ang aming mga gamit habang namamasyal kami sa loob ng barko. So watch out nyo din guys sa aming next vlog about the whole travel experience namin with To Go. So guys, kung nag-i-enjoy na kayo sa aming video, don't forget to hit that like button, mag-subscribe na rin kayo sa aming channel, at pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo every time may bago tayong upload. So after a 12-hour journey, welcome to Caticlan. So ito ang main gateway para makatawid sa isla ng Boracay. So pagbaba ng barko, diretso na kayo sa jetty port. Ito ang advantage kapag barko ang sinakyan nyo papuntang Caticlan. Kasi ang babaan ng barko ay katabi lang ng jetty port, so hindi na kayo kailangan magbiyahe or mamasahe pa papuntang jetty port.
important reminder ulit, ihanda nyo na ang printed or digital copy ng inyong hotel booking confirmation bago pumasok ng port kasi kailangan nyo itong ipakita sa staff before kayo papasukin. At para sa mas mabilis na transaksyon, I highly suggest na gamitin ang Boracay iPass. Ito ang pagbabayad ng ticket online para iwas pila na sa jetty port. And to avail the ePass ticket, just visit lang their website at www.boracayIpass.ph. So to register, make sure na meron kayong active email para sa OTP verification. And then for the first step, pindutin lang ang Tourist Pass button at mag-agree sa privacy policy. At para sa second step, ilagay ang tamang guest information at piliin kung one-way or round trip ang inyong i-avail. Kasama na rin sa iPass ticket ang payment para sa terminal fee na 150 pesos per person at environmental fee na nagkakahalaga naman ng 150 pesos para sa Pilipino at 300 pesos para naman sa mga foreigner. After mapilapan ng form, you can now proceed to payment. And for the payment methods naman, you can pay via credit or debit card, online banking, or any other e-wallet platforms. Once makapagbayad na kayo, isave ang QR code. Pwede nyo itong i-download or i-screenshot. Kasi ito ang ipapakita nyo sa iPass staff at ito rin ang kinakailangan i-scan sa iPass lanes para diretso na kayo pasok sa loob ng port at sa bangka. And another friendly reminder, just keep the copy of the QR code kasi ito rin yung QR code na gagamitin nyo pabalik or pauwi. Once may iPass ticket na kayo, dumiretso lang kayo sa designated iPass booth para sa mas mabilis na assistance. Dito, bibigyan kayo ng boarding ticket na ipapakita nyo on the next booth para makasakay kayo ng bangka. Dito, ipapakita nyo lang ang ePass ticket na may QR code para ma-scan ng staff. And after scanning, bibigyan na kayo ng boat ticket na may seat number. Once na may seat number na kayo, pwede na kayong dumiretso sa bangka. Good news sa mga fur parents dahil pet-friendly din sila dito, but gentle reminder lang guys, let's always be responsible fur parents for the safetyness and happiness of everyone.
Magaganda, komportable at malalaki ang bangkang papuntang Boracay. Kaya hindi ito nakakatakot sakyan. Hindi din nakakainip ang biyahe kasi 10 to 15 minutes lamang ang biyahe, depende sa alon. Pero mabuti na lang maganda yung panahon ng pagpunta namin at hindi din ganon kaalon kaya mabilis at safe kaming nakarating sa Boracay. So after few minutes, finally nakadaong na rin kami sa Boracay. Pagdating sa Boracay Port, may mga porter na mga nakaabang para kung gusto nyo magpatulong sa pagbaba ng mga gamit nyo ay pwede nyo silang tawagin. Pero make sure din na bibigyan nyo sila ng tip lalo na kung sobrang bigat ng ipapabuhat nyo sa kanila. Upon arriving sa Boracay Port, wala na naman kayong dapat pang gawin, kundi dumiretso na lang kayo palabas ng gate upang makarating na kayo sa inyong destinasyon. Sa labas ng Boracay Port ay marami ng e-trike na available para masakyan papuntang accommodation nyo or anywhere in Boracay Island. Dito din nakaabang yung mga free shuttle service na ino-offer ng mga hotel na nabook nyo. Pero kung ang hotel nyo ay walang free shuttle service, e-trike ang main mode of transport dito. ₱20 ang regular na pamasahe rito kung sasakay ka kasama ng ibang pasahero or shared rides. ₱180 to ₱200 naman kung special or chartered trip. Iba rin ang rate nila sa alanganing oras, so medyo mas mahal kung madaling araw na kayo makakarating. Pwede nyo ring arkilahin ng e-trike for land tour. Mostly ang rate nila dito is ₱500 per person or ₱500 per hour, depende na lang sa kausap nyo.
And finally, after almost 24 hours of travel, nakarating na din kami sa aming destination and wow, worth it ang biyahe. Pagkakita mo sa white sand beach and clear water, sulit talaga ang aming pagod. So guys, kung may alam pa kayong pwedeng i-share like tips, hack, or kahit anong info na hindi ko nabanggit, please i-share nyo naman sa comments below. Malaking tulong ito para sa mga fellow travelers natin na nagpa-plan pa lang ng trip nila sa Boracay. Mga ka-awesome, sana nakatulong itong guide namin sa inyo. So for more Boracay tips and for our full itinerary, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito at i-click ang notification bell. And see you on our next video. Goodbye!